Paano ba? Paano mo malalaman na hindi ka baog? 8 signs. Shout out to Emily Navales, Shuaibi Abubakar, Melinda Tachado, Sugay Lee, and Miguelito Guzman. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Follow our Facebook page at facebook.com/paanoba-channel. Let's start the video. Sign number 1. Nahihirapang magbuntis. Ang pangunahing sintomas talaga ng pagkabaog ay kapag hindi sila nagbubuntis o sa kaso ng mga lalaki, walang kakayahang makabuntis, maski na todo try na kayo. Meron pang ibang senyales na maaaring bantayan para malaman kung baog ang isang tao. Magkaiba ang sintomas ng pagkabaog sa mga lalaki at babae. Pagdating sa usaping ito, halos pantay lang ang dami ng kaso ng lalaki sa mga babae. Kaya kung hindi kayo magkaanak ng misis nyo o di kaya ng jowa mo, huwag kagad sisihin ang babae. Posibleng ang problema ay nasa lalaki rin. May posibilidad na baog ang isang babae kapag hindi siya nagkakaanak sa loob ng isang taon na sumusubok ng panganganak. Kapag siya ay lagpas na sa edad na 35, masasabing baog kapag hindi siya nabubuntis sa kabila ng pagsubok sa loob ng 6 na buwan. Sign number 1. Nahihirapang magbuntis. Isa itong senyales na posibleng may baog whether yung lalaki o yung babae. Sign number 2. Irregular na menstrual cycle o hindi nagreregla. Lingid sa kaalaman nating lahat na mas mahirap magbuntis sa mga babaeng may irregular na menstrual cycle. Kapag hindi nagkakaroon ng regla sa tamang oras, posibleng senyales ito na hindi regular ang ovulation o ang paglabas ng egg cell ng babae. Posibleng epekto ito ng mga kondisyon tulad ng polycystic ovarian syndrome o PCOS, obesity, thyroid issues at pagiging underweight, yung sobrang pagiging mataba, o di kaya ay sobrang baba ng timbang ay risk factors sa pagiging baog. Kaya naman, mahalaga na kapag may nararamdamang kakaiba sa katawan, lalong-lalo na ng babaeng gustong magbuntis, ay magpakonsulta na agad sa doktor o sa iyong OB/GYN. Huwag ipagsawalang bahala, lalong-lalo na kung gusto mong magkaanak at nasa tamang edad ka na. Sign number 2, irregular na menstrual cycle o hindi nagreregla. Sign number 3, sobra-sobra ang timbang. Isa sa mga factor na dapat mong ikonsidera kung talagang ninanais mong magbuntis ay ang iyong timbang. Marami sa mga babae ang nababaog dahil sa labis o sobrang timbang. Napabayaan na ang lifestyle kung kaya't nagkakaroon ng komplikasyon kung ninanais magdalang tao. Ang mga babaeng may mabigat na timbang o natatawag na obese ay mas nahihirapang magbuntis dahil naapektuhan ng fat sa kanilang katawan ang hormones na nagdudulot ng ovulation o pagbubuntis. Kaya naman, para maiwasan ang labis na katabaan, lalong-lalo na kung gusto mong magkaroon ng anak, iminumungkahing magkaroon ng arawang ehersisyo at magsagawa ng healthy balanced diet para bumaba ang iyong timbang. Gawing malusog ang pamumuhay dahil kailangan mo rin naman ito kung gusto mo talaga magka-baby. Sign number 3, sobra-sobra ang iyong timbang. Sign number 4, mahabang period na may heavy bleeding. Kapag ang iyong monthly period ay inaabot ng higit sa 7 araw at nagkakaroon ng heavy bleeding, posible itong senyales na meron kang endometriosis. Kasama pa ng matinding pagdurugo, ang pananakit ng puson, ng likod, matinding pagod, pagsusuka, at problema sa ihi. Hindi normal ang labis sa pagkakaroon ng sakit o masamang pakiramdam sa tuwing may regla ang isang babae. Mahalaga na dapat mong i-monitor ang iyong karamdaman upang mas maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ipakonsulta agad sa iyong doktor. Huwag hayaang lumala ang ganito mga seryosong kondisyon dahil kapag hindi naagapan, hahantong ito sa mas malala pang kaso. Sign number 4, mahabang period na may heavy bleeding. Before we continue with sign numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Bili na sa Shopee
Get up to 90% off store-wide with bundle discounts. Click the link in our video description box to avail of additional promos. Shop na sa Shopee. Sign number 5. Pagbabago sa hormones. Mahalaga ang papel ng ating hormones sa ating kakayahan na mag-ovulate at mabuntis. Kaya naman, kung merong pagbabago o problema sa iyong hormones, maaaring mahirapang mabuntis ang isang babae. Ang ilan sa mga sintomas ng hormonal imbalance ay ang hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang, ang matinding acne, ang paglamig ng mga kamay at paa, pagbaba ng iyong sex drive o kawalang gana sa pakikipagtalik. Maging ang facial hair sa babae ay kapansin-pansin sa mga pagbabago, ang nipple discharge at ang pagnipis ng buhok sa itaas na bahagi ng iyong ulo. Sign number 5. Pagbabago sa hormones mo. Sign number 6. Maitim o maputla ang dugo sa simula ng iyong period. Kadalasan pala ay bright red ang kulay ng dugo sa simula ng menstrual period o cycle ng isang babae. Maaari itong maging mas maitim pagkalipas ng ilang araw. Pero kung masyadong maputla ang kulay ng dugo na mapapansin mo, maaaring isa itong warning sign na may problema ka sa iyong reproductive health. Gayun din, ang masyadong malalim o maitim na kulay ng dugo ay posible ring senyales ng endometriosis. Kaya kailangan kumonsulta ka sa iyong OB/GYN. Sign number 6. Maitim o maputla ang dugo sa simula ng iyong period. Sign number 7. Problema sa pakikipagtalik. Ang problema sa pakikipagtalik ay isa pa sa mga sintomas na posibleng baog ang isang tao. Ang erectile dysfunction ay isang kondisyon kung saan nahihirapang magkaroon ng ereksyon ng isang lalaki. Maaari ring senyales ng infertility kapag kadalasang walang gana makipagtalik si mister. Hindi normal ang ganitong pakiramdam, kaya kung ganito na ang nangyayari, ay ipakonsulta agad ito. Normal ang pakikipagtalik, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Kaya naman kung nakakaramdam ng problema sa pakikipagtalik, obserbahan itong mabuti. Kung talagang gustong mabuntis, gawin ito ng mas madalas kesa sa normal. Sign number 7. Nagkakaroon ang babae o ang lalaki ng problema sa pakikipagtalik. Sign number 8. Kaunti at matagal, malusaw na similya. Posible rin na maging baog ang isang lalaki kapag kaunti lamang ang lumalabas sa semilya kapag siya ay nakikipagtalik. Ayon kay Dr. Dison, dapat higit pa sa 20 milyong sperm cell ang naroon sa semilya para magkaroon ng malaking posibilidad na makabuntis. Titingnan kung ilang milyon kasi milyon dapat talaga ito. Maski isa lang ang nakakabuntis, you have to have millions upang palanguin ang mga ito. Bukod rito, tinitingnan rin ang quality ng sperm. Kapag lumalabas sa semilya mula sa ari ng lalaki, ito ay dapat malapot na parang gel ang itsura. Pero di katagalan ay malulusaw din ito at lalabnaw upang mabilis makagalaw ang sperm cells papunta sa fallopian tube. Kapag matagal malusaw o hindi natutunaw ang semilya ng lalaki, posible itong senyales na yung lalaki ang may problema, na posibleng yung lalaki ang baog. Kaya para makapanigurado kung talagang gusto nyong magkaroon ng anak at gusto nyong magbuntis, tumingin na po tayo o magpatingin na tayo, kumonsulta sa tamang doktor. Sign number 8. Kaunti at matagal malusaw na semilya. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel and like our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel. Find what you're looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. If you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.